Hello sa inyo, sir, pati na sa mga nakikinig. Ako si Moises, taga Leyte. Itong ibabahagi kong kwento ay tungkol sa nangyari sa amin ng mga pinsan ko nang minsang mag-road trip kami. May pinsan ako na pangalanan nating Miko. 2 years pa lang silang kasal ng asawa niya at na-promote siya sa trabaho bilang manager. Bilang regalo sa sarili ay kumuha siya ng hulugan na kotse. Hindi pa siya gaanong marunong magmaneho nun, kaya niyaya niya ako na mag-test drive. Yung test drive namin ay nauwi sa road trip. Biglang nagkayaan na gumala. Puntahan daw namin yung isang sikat na kainan sa kabilang bayan. Ako ang nagmaneho. Siguro mga bandang 8:00 na ng gabi yon. Hindi ako taga doon sa lugar na yon at si Miko ang may alam ng daan papunta dun sa sinasabi niyang kainan. Kaso ay malayo daw kung doon kami sa main road dadaan. Kaya sinabi niya na doon na lang kami dumaan sa alam niyang shortcut. Medyo rough road lang daw yon. Pero paglabas daw namin doon ay ilang metro na lang, andoon na yung kainan. Hindi naman ako umangal. Sanay akong mag-drive dahil naging driver ako ng kung ano-anong sasakyan. Hindi nga siya nagkamali nang sabihin niyang rough road dahil ang lalim talaga ng mga uka doon at hindi pa sementado. Kaya marahan lang yung patakbo ko. Isa pa noon ay medyo makitid ang daan. Kasya lang ang isang kotse at motorsiklo. Sa magsing gilid ng daan ay may naglalakihang puno at mga kawayan. Kung pagmamasdang mabuti ay nakakatakot talaga tingnan yung lugar na yon, lalo na siguro kung nakamotor ka lang. Sa unahan naman ay may talahiban. Napatanong ako kay Miko kung tama ba yung dinadaanan namin. Baka kasi bigla na lang kaming tambangan sa lugar na yon. Naisip ko tuloy na parang tapunan yon. Kung hindi ng basura ay patay na katawan. Natawa lang sa akin si Miko. Napansin niya siguro na medyo kinikilabutan ako. Unang beses ko kasing makadaan sa ganon. Sinabi naman niyang sigurado siya dahil palagi silang dumadaan noon ng mga barkada niya. Tumahimik na lang ako at nag-focus sa pagmamaneho. Nang biglang may napansin ako sa unahan. Parang puting tela na nakalutang. Sa gitna talaga yon ng madadaanan namin at halos ilang metro din ang layo. Tinanong ko siya kung nakita din ba niya yung telang yon. Pero sinadyang ikabit siguro sa gitna ng daan para panakot. Sinabi naman ni Miko na tela lang yon, kaya wag ko na lang pansinin. Pero habang papalapit kami, Sir Bob, parang napapalayo naman yung tela na yon. Napamura ako. Sinabi ko kay Miko na parang lumulutang yon palayo. Namura din niya ako. Huwag ko raw takutin ang sarili. Pinagpalagay ko noon na baka kung anong banderitas yon na nakakabit sa kable ng kuryente. Hindi na yon abot ng headlight ng kotse, kaya medyo madilim talaga sa kinaroroonan ng tela. Medyo binilisan ko na ang patakbo para malagpasan namin yung telang yon. Pero takang-taka ako dahil habang pinipilit kong malagpasan yon ay para namang palayo ito ng palayo. Di talaga siya batsang tela, Mix. Lumulutang siya palayo sabi ko sa kanya. Kaya napatitig na rin siya noon at biglang napabulalas ng oo nga. Parang lumalayo nga yon sa amin. Tapos bigla kong natanong kung malayo pa ba kami, kasi sabi nga niya ay shortcut yon. Parang ilang minuto na rin kaming naroon ay hindi pa rin kami nakakalabas sa main road. Napalinga-linga siya sa paligid. Napakamot ulo. Nangangalahati pa lang daw kami. Hindi pa nga raw namin nadadaanan yung imbakan doon ng palay. Meron daw kasi doon na parang bodega kung saan nakatambak ang mga nakasakong palay. Malapit daw yon sa bukana ng main road. Napatingin din ako sa dinadaanan namin. Parang pamilyar sa akin yung mga puno at kawayan. Yung parabang nadaanan na kasi namin yon. Pero hindi muna ako kumibo dahil baka magkapareho lang. Huminto ako saglit at napalingon sa likuran namin. Napatingin ako sa side mirror. May nakita akong ilaw na parang galing sa motorsiklo. Parang may dumaang motor sa may likuran namin. Inaninag kong mabuti
at napagtanto ko na malapit pa rin kami doon sa main road kung saan kami lumiko. Napamura ako noon. Sinabi ko sa kanya na hindi pa kami nalalayo sa main road. Napalingon din siya at napatitig sa likod. Sunod-sunod din siyang napamura. Oo nga raw. Sinubukan kong iatras yung kotse. Bumalik kami sa main road. Nasabi ko sa kanya na baka yung nakita naming puti ay white lady talaga at ayaw lang kaming padaanin doon. Hindi ko maipaliwanag lalo ni Miko kung anong nangyari. Hindi pala kami umusad sa daan na yon kahit ilang minuto na ang lumipas ng pagpapatakbo ko. Kaya raw pala parang ang layo pa rin ng telang puti dahil hindi naman kami nakakaalis sa kinaroroonan namin. Yung para bang pinaglalaroan kami. Medyo nagtalo pa nga kami sa nakita. Ayaw niya kasing maniwala na hindi lang yun basta telang puti. Nakalutang kasi yun. Para daw malaman namin ay balikan namin kinabukasan kapag maliwanag na. Natuloy naman kami sa sinasabi niyang kainan. Pero hindi na nawala sa isip ko yung nakita namin sa shortcut na yon. Kinabukasan ng maaga ay bumalik na kami doon. Balak din naming mag-almusal sa kinainan naming karinderya. Maayos naman yung daanan na shortcut. Hindi gaanong nakakatakot tingnan kapag araw. Nakarating na lang kami sa dulo at palabas ng main road ay wala naman kaming nakitang puting tela na nakasabit. Doon na rin kami dumaan pabalik pero wala talagang puting tela ang nasa rough road na yon. Tulad ng nakita namin nung nakaraang gabi. Hindi rin makapaniwala si Nico. Nakabalik na ako sa amin. Sa kabilang bayan din yung inuuwian ko. Nakatanggap ako ng balita mula kay Nico na may nadisgrasya daw doon sa shortcut na dinaanan namin. Ang sabi ay may dumaan daw doon ng gabi. Ayun, doon raw nakita yung sasakyan nila sa may talahiban. Hindi naman alam ni Nico kung ano ba ang dahilan pero mabuti na lang daw na hindi na kami dumaan doon ng gabing yon. Ang sabi-sabi tungkol sa lugar na yon, may ilan daw na naliligaw at yung ilan din namamatayan ng makina o nadidisgrasya. May malaking puno raw kasi doon ng balete. Tapos pinutol at ginawa ng shortcut na daan patungo sa kabilang bayan. Para sa mga matatanda at nakatira malapit sa lugar, nagalit daw siguro yung elementong sa malaking puno ng balete. Magandang gabi sa inyo, Sir Bob, pati na sa mga listeners and subscribers. Tawagin na lang akong Rachel, taga Camarines Sur. Isa na talaga sa mga libangan ko ang makinig at manood ng mga horror stories. Nasubaybayan ko nga ang channel nyo since the pandemic. Hanggang ngayon ay updated pa rin ako sa mga uploads nyo. Kaya naman, sinubukan ko na rin mag-share ng kwento ko. Nung nasa high school ako, ay wala ako gaanong naging barkada o kaibigan. Strikto kasi talaga si tatay, kaya bahay-eskwela lang ako. Pero nung mag-college ako at nagsarili sa ibang lugar, ay nagkaroon ako ng mga kaibigan. Pakiramdam ko noon ay nawala ako sa isang hawla. Gala dito, gala doon ang naging gawain ko kapag walang pasok. Tuwing weekends noon ay palaging nagkayayaang mag-road trip. Tapos kakain sa ibang lugar. Isang kotse lang naman yung dala namin. 5 kaming sakay. 3 babae at 2 lalaki. Bale boyfriend ng isang kaibigan kong babae yung may-ari ng kotse. Tapos best friend ng nobyo niya yung kasama naming lalaki. Pangalanan ko na lang silang sina Mela, Denise, Aaron at Miguel. Itong si Mela at Aaron ang mag-boyfriend at girlfriend. 3 kaming babae ang nasa backseat tapos sobrang ingay namin. Tawanan, kwentuhan ng kung ano-ano at asaran. Basta kung saan lang kami dadalhin ng 4 na gulong na yon at kung saan aabot yung gasolina ay hanggang doon din ang road trip namin. Hihinto lang kami kapag may madaanan kaming fast food at trip naming kumain. Hanggang sa inabot na nga kami ng mga 10:00 ng gabi sa daan.
Hindi na rin namin alam kung saan kami banda. Si Aaron lang naman ang may alam kung saan kami dahil siya yung driver. Pabalang pa niyang sinagot si Mela na nasa loob pa rin naman daw kami ng Pilipinas. Maayos yung daan at sementado, kaso ay kurbado na at mga puno lang yung magkabilang daan. Bangin na raw ang nasa likod ng mga punong yon. Medyo layo-layo lang yung mga poste ng ilaw at wala gaanong kabahayan. May mga gutter at harang naman sa tabi ng daan kaya safe sa mga motorista. Siguro medyo naaliw lang kami sa kwentuhan at hindi na malayan si Aaron na may nakaharang na palang kahoy sa daanan namin. Muntikan na kaming bumunggo sa may gutter. Pero namatayan kami ng makina. Bumaba kami dahil biglang naging maalinsangan sa loob ng kotse. Buti na lang at may dalang flashlight si Aaron sa kotse niya. Dahil baka mas nahirapan silang ayusin yung kung anumang sira sa makina. Habang nagkukwentuhan kami noon ni na Denise sa labas ng kotse, ay biglang napasinghap naman tong si Mela. Ano yun? Sabay turo niya sa may kakahuyan. May nakita raw siyang parang nag-aapoy ng mga mata, pero palipat-lipat yun. Sinita ko nga siya at sinabing huwag naman manakot. Pero totoo daw talaga. May nakita siyang parang mga mata sa may kakahuyan. Tinawanan lang namin siya. Nang biglang naggalawan yung mga sanga ng puno at mga damo. Wala namang malakas na hangin nun, kaya napatingin kami sa may bandang kakahuyan. Alam niyo yung parang may nagpapalipat-lipat na malaking hayop sa mga sanga? Para kasi nagsasayawan yung mga yon. At bigla na namang napaturo si Mela. Ayun! Sabi niya na parang sinusundan niya yung kinaroroonan ng sinasabi niyang taga-apoy ng mga mata. Naisip ko noon na baka alitap-tap lang yung nakita. Pero ang laki naman daw na alitap-tap yun. Medyo nakaramdam na ako ng takot. Dahil na rin sa madilim na paligid at kakaiba pa yung lamig doon. May narinig na rin kaming parang mga kaluskos. Buti at na-overheat lang yung sasakyan. Maya-maya ay umandar na rin yun. Mabilis na kaming sumakay at pinaandar na yon ni Aaron. Biglang napabulala si Miguel. Pinipigilan lang daw niya yung takot dahil baka magpanik kami. Lalo na at ayaw pang umandar ng sasakyan. Pero nakita din daw niya yung nakita ni Mela na parang may nagbabagang mga mata sa may kakahuyan. Tinanong ko kung ano yon. Parang aswang raw. May ganun din daw sa lugar ng nanay niya sa probinsya ng Samar. Naatira daw talaga yon sa kakahuyan, lalo na sa mga malagong kawayan. Habang nagkukwentuhan kami ay biglang napatingin si Aaron sa side mirror. Meron daw siyang napansin na gumagalaw sa gilid ng daan. Wala naman ako nakita ng lingunin ko. Ang sabi niya ay parang may nakasunod daw na unggoy na malaki na parang gorilya na nga. Patalon-talon pa daw yon, pero bigla raw nawawala. Pero maya-maya ay andyan na naman at malapit na sa sasakyan namin. Akala namin nung una, pinagtitripan lang kami ni Aaron. Wala naman kasi kaming nakikita. Pero nang napadaan kami sa madilim na lugar na walang poste ng ilaw, bigla na lang napasigaw si Miguel. Nakita raw niya sa side mirror na may tumawid na parang taong unggoy na sobrang tingkad ng kulay ng mga mata, yung para raw nagbabaga. May malaki din daw yung mga kamay at paa na parehong ginagamit niya sa pagtalakad o pagtakbo. Isip namin na baka gorilya nga yun. Pero sinabi ni Miguel na hindi raw yun mabalahibo. Parang tao daw talaga yung itsura nito. Hindi naman ako gaanong nabahala dahil hindi ko talaga nakita yung sinasabi nila Mela. Kaya nanahimik na lang ako. Pero kinakabahan. Lalo na nang sabihin ni Miguel na parang naasunod pa rin yun sa amin. Bigla na lang napapreno si Aaron. Pagtingin namin sa may unahan, may matandang lalaki na uugod-ugod na tumatawid sa dinaraanan namin. Ang nakakaloko pa ay tumingin yun sa amin at parang dinuro kami ng baston. Nang maatawid siya ay agad nang pinatakbo ni Aaron ang sasakyan. Sabay pa kaming napaligon sa kinaroroonan ng matanda. Pero sa pagtataka ay bigla itong nawala. Nang gabing yon, Sir Bob, ay hindi kami umuwi agad.
Natakot kaming bumalik doon sa dinaanan namin dahil madilim pa. Naghanap na lang kami ng pwedeng matutuluyan at ng mga bandang 5:30 na ng umaga, saka kami bumiyahe pa uwi. Hindi siguro nakakatakot para sa iba itong naranasan namin. Hindi namin alam talaga yung nakaengkwentrong nilalang na yon. Pero kasi ang makakita ng ganon oras ng gabi at sa lugar na wala gaanong kabahayan, talagang nakakakilabot at nakakataranta. Lalo pa nung namatayan kami ng makina. Sa totoo lang, gusto ko nang umuwi nun. Hindi ko lang masyadong maipaliwanag yung pakiramdam ng mga oras na yon. Basta nanlalamig na kinikilabutan sa paligid. Pero tuloy pa rin ang road trip namin tuwing weekends. Yun lang kasi talaga yung pinaka-bonding namin. Pero hindi na kami nagpapaabot ng gabi sa ganong klaseng lugar. Hindi na kami masyadong nagro-road trip sa gabi. Kumusta kayo, Boss Bob? Ako si Darren at may 2 anak. Babae yung panganay at lalaki naman yung bunso. Nagtatrabaho bilang seaman yung asawa ko. Minsan natataon sa birthday ng anak namin o kaya may okasyon. Pero kadalasan, January ang uwi niya. Nang umuwi yung asawa ko taong 2018 bago mag-pandemic yan, ay nakabili siya ng motor. Panghatid na rin sa panganay naming anak sa school. Nakatira kami sa bayan ng San Joaquin sa Iloilo. Kaya kapag nag-grocery o namimili kami ay kailangan pang pumunta ng malayo dahil nasa pinakadulong baryo pa kami. Ilang baryo pa ang dadaanan namin nun. Isang weekend, kakatapos lang ng exam ng panganay namin. Nasa grade 4 siya nito, mga 9 or 10 years old. Mina-perfect siyang test kaya kinulit na kami ng papa niya na gumala. Nag-second demotion din naman yung kapatid niya kaya napilitan talaga kaming ipasyal sila sa bayan kahit gabi na yon. 6:00 kami umalis at binalak namin na pagkatapos gumala sakay ng motor ay ititreat namin sila sa fast food at bibilhan ng ice cream. Nakaupo sa unahan yung panganay namin. Sa pagitan naman namin mag-asawa ang bunso. Lahat kami noon ay nakasuot naman ng helmet. Tuwang-tuwa yung dalawa at nagsisigaw pa nga. Medyo madilim na kaya balak namin pagkatapos mag-iikot sa bayan ang 2 anak ay kakain na kami at uuwi. Habang bumabiyahe nga kami sakay ng motor, minadaanan kaming lamay. Sa labas ng bakuran noon ay may tarpaulin ng itsura ng namatay. Nakita namin isang matandang lalaki. Bali wala naman sa amin yon at nilagpasan lang namin. Pero nang andun na kami sa isang fast food na kakainan, nagulat kami nang biglang magsalita si Maya, yung panganay naming anak. Nakita raw niya yung matanda na nasa picture. Tinanong namin kung saan niya nakita. Andun lang daw sa tabi ng daan. Nakatayo lang daw ito at nakatingin sa amin nang padaan kami. Natatandaan ko noon na wala akong nakitang matanda na nasa labas ng bakuran ng nakaburol. Baka naman kako hindi siya yung nasa picture. Napakunot-noo pa yung anak ko at napasabi ng, "Siya talaga yun, mama. Pareho yung suot niya dun sa picture." Yung sinasabi niyang picture ay yung tarpaulin sa labas ng lamay. Kinilabutan kami ni Dave, yung asawa ko. Akala ko tapos na yung usapan namin tungkol doon. Nang pauwi na kami, boss, ay medyo may naramdaman na akong kilabot nang matanawan ko yung burol. Kaya hindi na lang ako tumingin nang padaan na kami. Pero itong si Maya biglang nagsalita. "Ha? Andun pa rin siya sa labas, mama," sabi niya. Ayoko na nga sanang tanungin kung sino, pero yung pasaway kong asawa, natanong na niya. Yung matanda ba sa picture? Nai-imagine ko na naanguso pang sumagot si Maya. Mahina akong napamura. Sinabihan ko si Dave na wag na niya munang kausapin si Maya. Kinikilabutan na kasi talaga ako nun. Pagkarating namin, boss,
ay bigla na lang nagsuka yung bunso namin na 5 years old pa lang nun. Sanay naman yun na ginagala namin at nagpahinga naman kami bago muling sumakay ng motor. Nang hipuin ko yung noo niya, inaapoy siya ng lagnat. Nang lingunin ko nun si Maya, namumutla siya. May binulong siya sa akin na halos himatayin ako. Sumunod daw sa amin yung matanda at parang nilalaro si Angelo. Buti na lang at naniniwala ako sa mga pamahiin. Sinuotan ko ng pulang damit si Angelo, pati na rin si Maya, dahil parang totoo ngang nagpapakita sa kanya yung matandang namatay. Hindi naman siguro ganun kalawak ang imagination ng anak ko para gumawa ng kwento. At sumakto na nilagnat talaga si Angelo nang sabihin niyang nilalaro ito ng matanda. Hindi naman kasi aware si Maya noon na baka yung nakikita niya ay multo na lang pala. Yung nakita niyang matanda sa tarpaulin ay yun din ang nakaburol. Nitong tumanda na siya ay sakalang niya na-realize na patay na nga yung nakita niya. At sakalang din siya nakaramdam ng kilabot. Sa totoo lang, marami na siyang karanasang ganon. Hindi na lang niya alam na espiritu na lang yung nakikita niya. Hindi namin yon kilala, boss. Pero nang sumunod na araw ay sinadya naming bumisita sa lamay. Sa totoo lang, sobrang nakakaawa ang kalagayan ng matanda bago ito nawala. Narinig ko pa na mahilig daw talaga yon sa bata at nung magkasakit nga ay andoon na lang daw yon nakatambay sa labasan nila at kapag may dumadaang bata ay binabati niya o kinakausap. Siguro ay nagkataon lang na dumaan kami at andun pa rin yung kaluluwa niya. O dahil kasi may kakaiba kay Maya. Nadamay na lang yung kapatid niya dahil batiin din yun dati. Ngayong dalaga na si Maya ay palagi pa rin niyang sinasabi na may nakikita siyang ganito at ganoon pero hindi naman namin nakikita. Bukas nga talaga yung third eye niya. After na mangyari yon, iniiwasan na namin na mag-road trip lalo kapag gabi na. Hanggang dito na lang, boss, ang kwento ko. Maraming salamat sa inyong oras at more power sa inyong channel. Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga nakikinig. Ako si Eliza, 30 years old, taga-Aklan. Itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay karanasan namin ng mga kaibigan ko nung nasa high school pa lang kami. Mga nasa taong 2010 yata yon or 2011 nang mangyari. Tatlo kaming matalik na magkakaibigan. Ako, si Aryan at Mary. Sa aming tatlo, itong si Mary yung masasabi kong matalas ang pakiramdam. Hindi naman daw siya nakakakita pero malakas ang pakiramdam niya kapag may kakaiba sa paligid. Madalas naming bonding ay kapag walang pasok at maaga ang uwian, yung mag-road trip. Magaling na kasing magdala ng motor si Aryan nun. Angkas naman niya kaming dalawa ni Mary. Kadalasan ay dun lang naman kami naglilibot sa lugar namin. Nakatira kami sa bayan, Sir Bob, at kadalasan sa atabing baryo lang kami namamasyal. Pero may isang gabing binalak naming gumala sa isang baryo kung saan may nakatira kaming kaklase. Nabanggit niya noon na malapit na raw ang fiesta, kaya may perya daw doon malapit sa barangay hall nila. Na-excite naman kami dahil matagal ding walang perya sa lugar namin. Pero dahil medyo maliwanag pa naman nung umalis kami, ay binalak muna naming maglibot-libot sa lugar na yon. Bihira lang talaga kaming maapunta. Ang sabi ng kaklase namin ay iisa lang naman ang lusutan sa lugar na yon, kaya sinubukan naming puntahan hanggang dulo. Ang ganda ng tanawin doon kaya medyo nalibang kami. At kung kailan pabalik na sana, saka naman umambon. Napilitan kaming huminto at sumilong muna sa isang waiting shed sa gilid ng daan. Medyo madilim na ang paligid at nasa pagitan pa kami ng malawak na palayan. Walang bahay sa kinaroroonan namin at bihira na lang yung dumadaang sasakyan. Medyo lumakas na yung ulan at kinilabutan talaga kami, sir,
dahil nakita naming may tumatawid na ahas sa daan. Hindi kami nakagalaw at halos hindi rin nakahinga. Malaki kasi yung ahas. Halos sakupin ng haba noon yung daan ng patawid. Singlaki ng hita ko yung katawan nito. Ang nakakakilabot ay yung ulo noon na lumalaki at lumiliit habang gumagapang. Hinintay talaga naming makatawid yon sa kabilang palayan. Hindi namin napansin na nanggaling yon sa palayan kung saan yung waiting shed na sinilungan namin. Nang makatawid na yung ahas, kahit medyo umuulan pa, ay pinasya na naming umalis. Tumidilim na noon kaya medyo nakaramdam na rin kami ng kaba, lalo na at puro kami babae. Habang binabaybay ang daan papuntang peryahan, biglang napapreno si Aryan. Kinikilabutan pa rin ako habang kinakwento to. Kasi ba naman, Sir Bob, sa unahan namin may ahas na namang tumawid. Halos kapareho ng nakita naming ahas kanina. Nanginig ako sa takot nun. Panay buntong hininga si Aryan. Gusto na nga niyang daanan yung ahas, pero pinigilan lang namin siya. Baka kasi tumuklaw sa amin. Naiiyak na ako nun. Ang bagal niyang tumawid. Pero itong si Aryan, loko-loko talaga. Pinaandar ba naman niya yung motor? Ganun na lang yung kilabot namin nang biglang tumingin sa direksyon namin yung ahas. Tapos dahan-dahan yung gumapang papunta sa amin. Dahan-dahan namang pinaatras ni Aryan yung motor. Nang malapit na ito sa amin ay mabilis niyang pinaandar at pinatakbo. Naiiyak na ako nun. Kitang-kita namin sa side mirror na umaangat talaga yung ulo at katawan ng ahas na parang tumutuklaw. Buti at mabilis kaming nakalayo. Nakita pa nga namin sumunod sa amin yun. Sobrang bilis gumalaw ng ahas, pero bigla rin yung pumunta sa palayan. Tumuloy kami sa barangay hall. Andun na yung kaklase namin. Parang naging jelly ace nga yung tuhod ko dahil nanlalambot pa rin sa takot. Nanghina talaga ako ng sobra. Kahit nga sina Mary at Aryan ay halos masubsob na nang bumaba ng motor. Tinanong kami ng kaklase namin kung anong nangyari. Kinuwento namin yung tungkol sa ahas. Hindi nga siya maapaniwala nun. Pero ang sabi niya, marami daw talagang ahas sa palayan na yon. Saglit lang kami naglaro at umuwi na rin. Nangako kami na hindi na kami mag-road trip sa lugar na yon, lalo kapag gabi. Habang pauwi ay kinakabahan pa rin ako. Nai-imagine ko pa rin na baka biglang may ahas na namang humarang sa amin. Biglang napasabi si Mary na kinikilabutan daw siya. Para daw kasing may nakasunod sa amin. Ako ang nasa hulihan kaya panay naman yung lingon ko. Walang ibang sasakyan na nakasunod sa amin. May dumaang motor pero nauna na yon. Madilim ang paligid kaya hindi ko rin gaanong maaninag yung lugar. Bigla akong nanlamig. Para kasing may figura ng isang taong naglalakad ng sobrang dilim sa daan na yon. Pero sabi ko nga, hindi ko masyadong maaninag. Panay naman ang tingin ni Aryan sa side mirror. Tinanong niya kami kung ano daw yung parang naglalakad sa likuran namin. Sabay kaming napalingon ni Mary. Ganun na lang yung kilabot namin nang mapunta yon sa medyo maliwanag na bahagi ng daan. Walang ilaw pero maliwanag yung buwan. Para itong bayawak na nagkatawang tao. Hindi ko masyadong ma-describe yung anyo nito. Basta nakakatakot. At kahit anong bilis ng patakbo ng motor ni Aryan ay parang hindi yun nalalayo sa amin. Andoon pa rin ito at nakasunod. Natatanaw pa rin yun ni Aryan sa side mirror. Napasiksik na ako ng muka sa likod ni Mary. Napapapikit na lang ako at tahimik na nagdadasal na sana ay hindi makasunod yung nilalang sa amin. Muntikan pa nga kaming sumemplang noon dahil panay ang tingin ni Aryan sa side mirror. Hindi na niya napansin na nasa gilid na pala kami ng daan. Nang may dumaang sasakyan, muli akong napalingon. Wala na yung nilalang na yon. Malapit na rin kami sa bayan kaya may mga poste na ng kuryente at ilaw kaming nadadaanan. Pagkarating namin sa bayan ay saglit kaming tumambay sa bukas na burgeran.
Halos hindi kami maapaniwala sa naranasan namin sa baryong yon. Ayoko nang banggitin dahil malaki na rin naman ang pinagbago nito ngayon. Ang hindi ko lang lubos maisip ay kung anong klaseng nilalang yung nakita namin at kung may koneksyon ba yon sa ahas na 2 beses naming nakitang tumawid sa daan. Sabi nung ibang napagkwentuhan ko ay baka warning daw yon. Ang sabi naman ni na mama, baka aswang yon at sinundan kami dahil dayo kami sa lugar na yon. Pero simula nang mangyari ito ay hindi na kami muling gumala o nag-road trip sa lugar na hindi namin kabisado, lalo pag gabi na. Hanggang dito na lang Sir Bob ang kwento naming magbabarkada. Sana ay marinig ko to sa inyong channel.